17 OFW sa Qatar, naaresto dahil sa ipinagbabawal na political rally. Bago natin talakayin ang buong detalye ng ulat na ito, siguraduhin mong nakasubscribe ka na sa aming channel at i-like ang video na ito para lagi kang updated sa maiinit na balita. Huwag kalimutang i-share ito upang mas marami ang makaalam ng katotohanan. 17 Overseas Filipino Workers, OFW, sa Qatar ang inaresto matapos lumahok sa isang ipinagbabawal na political rally. Di umano, nilabag ng mga OFW ang mahigpit na batas ng Qatar laban sa public demonstrations, lalo na ng mga dayuhan. Dahil dito, di umano maaari nilang harapin ang parusang 3 taong pagkakakulong at multang aabot sa 50,000 Qatari Riyals o humigit kumulang 888,000 piso bawat isa bago pa sila ma-deport pabalik sa Pilipinas. Pahayag ng Philippine Embassy sa Qatar. Kamakailan, naglabas ng advisory ang Philippine Embassy sa Qatar na humihimok sa mga Pilipino na igalang ang mga lokal na batas at kaugalian, partikular sa usapin ng mass demonstrations at pagpapahayag ng political grievances. Ang pahayag na ito ay inilabas matapos ang balita tungkol sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ng International Criminal Court, ICC, bagamat hindi direktang iniuugnay sa 17 OFW. Malinaw ang babala na maaaring may kaugnayan ito sa lumalawak na isyu ng political activism sa mga Pilipino sa Qatar. Sa kasalukuyan, walang opisyal na pahayag si Vice President Sara Duterte tungkol sa pagkakaaresto ng 17 Overseas Filipino Workers sa Qatar na lumahok sa isang ipinagbabawal na political rally, pahayag ng Department of Migrant Workers. Samantala, nagbigay ng paalala ang Department of Migrant Workers, DMW, sa mga OFW na maging maingat sa kanilang mga aktibidad sa ibang bansa, lalo na kaugnay ng political demonstrations. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, dapat panatilihin ng mga manggagawa ang pagsunod sa batas ng bansang kanilang pinagtatrabahuhan. Ito ay kasunod ng mga ulat na may mga Pilipino sa The Hague, Netherlands, na sumasali sa mga kilos protesta kaugnay ng isyu ng dating Pangulo. Ano ang sinasaad ng batas ng Qatar? Mahigpit na ipinagbabawal sa Qatar ang anumang uri ng pampublikong demonstrasyon, lalo na para sa mga dayuhang manggagawa. Sa mga nakaraang taon, may mga naitalang kaso kung saan ang mga lumabag ay nakaranas ng mabibigat na parusa, kabilang ang noong 2022, 3 aktivista ang hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong dahil sa pagprotesta laban sa isang election law sa Qatar. Sa kasalukuyan, ang 17 OFW ay maaaring maharap di umano sa 3 taong pagkakakulong at malaking multa bago sila mapadeport. Ang insidenteng ito ay isang paalala sa ating mga kababayang OFW na bagamat may karapatan tayong ipahayag ang ating mga saloobin, dapat pa rin nating isaalang-alang ang mga batas ng bansang ating kinaroroonan. Maaaring naging emosyonal ang mga OFW sa nangyayari sa Pilipinas, ngunit sa mga bansang may mahigpit na batas tulad ng Qatar, ang ganitong kilos ay may matinding kapalit. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ang Presidential Communications Office, PCO, o ang Department of Migrant Workers, DMB, kung sila ay magsasagawa ng aksyon para sa mga nahuling OF. Subalit, inaasahan na maaaring makialam ang pamahalaan upang maayos ang sitwasyon ng ating mga kababayan. Ang pagkakaaresto ng 17 OF sa Qatar ay isang seryosong usapin na nangangailangan ng maingat na paghawak. Sa ngayon, patuloy nating babantayan ang mga updates mula sa gobyerno ng Pilipinas, pati na rin ang mga hakbang na gagawin ng Qatar. Kung gusto mong manatiling updated sa ganitong maiinit na balita, siguraduhing nakasubscribe ka sa aming channel at i-like ang video na ito. I-share mo na rin para mas maraming Pilipino ang maging aware sa ganitong mga sitwasyon.